Si Jenny, isang estudyanteng galing probinsya, ay lumipat sa lumang boarding house malapit sa universidad. Matipid ang renta at malapit lang sa paaralan kaya't hindi na siya nagdalawang isip. Nasa ikalawang palapag ang kwarto niya. Dalawa lang daw silang nakatira doon. Siya at isang babaeng hindi pa niya nakikita. Sabi ng landlady, gabi raw ito palaging umuuwi, kaya't laging nakasara ang pinto ng kabilang kwarto. Unang gabi tahimik lang ang paligid. Pero bandang 3:00 ng madaling araw, nagising si Jenny sa tunog ng yabag. Mabagal. Pakyat ng hagdan. Inisip niyang housemate niya iyon. Ngunit matapos ang ilang minuto, walang ingay ng pagbukas ng pinto. Wala ring narinig na kumilos sa kabila. Naramdaman niya ang malamig na hangin na parang dumaan mismo sa loob ng kwarto niya. Kinabukasan, hindi niya na pinansin. Inisip niyang baka guni-guni lang, pero makalipas ang ilang araw, paulit-ulit na nangyari iyon. Lagi siyang nagigising tuwing 3:00 at lagi niyang naririnig ang mabagal na yabag. Hanggang sa dumating ang araw na naglakas loob siyang magtanong. "Yung kasama ko po sa taas, gabi po ba talaga umuuwi?" Tanong niya sa landlady. Nanlaki ang mata ng matanda at napahinto sa ginagawa. "Anak," mahina nitong sagot. "Wala ka ng housemate, ikaw na lang ang nakatira sa taas." Natigilan si Jenny. Yung isang babae po?" Huminga ng malalim ang landlady. Yung babae? Matagal nang patay. Nagbigti siya sa hagdan. Kaya tuwing 3:00 ng madaling araw, maririnig ang yabag niya. Parang nanlamig ang dugo ni Jenny. Ayaw niyang maniwala, pero ramdam niya ang bigat ng sinabi ng landlady. Kinagabihan pinilit niyang matulog ng maaga. Ngunit eksaktong 3:00, muli niyang narinig ang mabagal na yabag. Paakyat. Papalapit. Huminto ito sa tapat ng pinto ng kwarto niya. Dahan-dahang bumukas ang seradura kahit hindi niya ito ini-unlock. Napalunok si Jenny, hindi siya makagalaw. Pagbukas ng pinto, pumasok ang malamig na hangin. At sa panan ng kama niya, may babaeng nakatayo. Maputla ang balat, nakaputi, nakangiti ng malawak. Sa leeg nito nakapulupot pa ang lubid. Naglakad ito papalapit kay Jenny. Sabay bulong sa malamig na tinig. "Pwede bang makitulog sa kwarto mo?" At mula noon, tuwing 3:00 ng madaling araw, hindi na muling nagising si Jenny ng mag-isa.